Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM. At sa episode na to, susubukan naman natin ang Tigo 5X Pro Hybrid. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Kung naghahanap ka ng cute and affordable na daily driver, no, magandang option to. Kaya panoorin mo tong video na to. Ito kasi yung sasakyan na hindi ka napahihirapan pag magpaparada ka, hindi ka rin mahihirapan pag susuot ka sa mga maliliit na kalsada, at hindi rin pahihirapan yung bulsa mo dahil affordable at mas matipid sa gasolina. Bakit? Malalaman nyo mamaya. Dalawa ang makina nito, isang 1.5 liter turbocharged gasoline engine at isang electric motor. May maximum power ito na 154 horsepower at may maximum torque naman na 230 Nm. Ang transmission nito ay CVT. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Pag-usapan muna natin ngayon yung labas ng sasakyan. So medyo bilugan kasi siya talaga, no? Para sa akin meron siyang parang Beetle na vibe eh. So bilugan kasi yung katawan niya, bilugan yung hood. Tapos pag tiningnan mo nga yung front clip niya, medyo yung bumper niya kasama yung grills, bilugan din eh. Ang headlights nito malalaki, tapos naka-projectors pa. Meron din tong DRLs na nandun sa ilalim. Sa sides, parang Beetle din yung profile niya. Kumbaga, 'di ba, yung hood parang may maliit na umbok, tapos yung malaking umbok, yung greenhouse niya. O 'di ba, ang cute-cute. Meron din tong roof rails, power folding yung side mirrors na merong camera at signal lights. Meron din siyang mga matte body moldings. Yung sa pintuan niya, meron pang red na accent, so medyo sporty rin tingnan. Two-tone yung rims, tapos ang size ng gulong 215/55R18. Sa likod, simple lang yung design niya, no? Meron siyang spoiler na may third brake light, merong defogger, wiper, parking sensors, rear view camera, lahat nandun sa likod. Pero ang nagsa-stand out kasi dito, no, yung emblem niya na hybrid. Kasi ngayon yung nagpapatipid sa kanya ng gasolina dahil meron siyang mild hybrid system. Pagbukas mo naman ng tailgate, yung space niya saktong-saktong pang weekend getaway ng family, no? Lahat ng gamit nyo malamang kakasya naman dyan. Pero in case na kailangan mo ng mas malaking space, so 60-40 folding naman yung second row seats. Sa ilalim naman ng cargo area, meron siyang donut na spare tire. Tapos maraming mga lalagyan sa gilid, no? Pwede mong lagyan ng kung ano-anong tools. Sa passenger space naman sa second row seats, yung headroom ko lampas 5 daliri. Tapos yung knee room ko naman 1 fist. So kung 5'8" yung height na kagaya ko, hindi ka naman mamumroblema sa space kahit long distance, kasyang-kasya. Magkabilang side merong hawakan, seat back pockets, tapos sa pintuan meron siyang bottle holder at compartment. Sa bandang center console naman meron siyang dalawang aircon vents, USB port, tsaka meron siyang open compartment para dun mo ilalagay yung cellphone mo pag nagcha-charge ka. Ang mga upuan naman leather seats, meron pa siyang mga red accents, tapos pati yung stitching niya pula. Meron ding center console na merong dalawang cup holders, ISOFIX tethers, at syempre seat belts. Dito naman sa unahan, yung pinakapaborito kong space dito sa Tigo 5X Pro Hybrid kasi napaka-social niya. As in, budget, hindi naman budget, pero affordable kasi to, no? Nasa 1.1 something, lalagyan na lang natin sa screen yung price mamaya. Pero yung mga interior niya, no? Soft touch tong mga sidings, pati nga yung dashboard sa ibabaw, soft touch. Tapos merong mga silver accents, brushed metal pa yung design dun sa mga sidings ng pintuan. May mga red accents, tapos may piano black finish, pati yung center console, no? Kala mo metallic talaga, pero syempre pag hinawakan mo, makikita mo na plastic. Pati yung mga quality ng aircon vents, no? Metallic din yung itsura, kaya ang ganda tingnan sa mata. Ang manibela naman leather wrap, may mga pindutan dito sa left side para sa cruise control, speed limiter meron din. Sa right side naman, controls para sa infotainment system. Ang instrument cluster napaka high-tech din kasi yung gitna screen lang siya, so maraming information dito. At ang pinaka-importante, meron tong tire pressure monitoring system. Sa left side naman, meron siyang temperature gauge. Sa right side, meron siyang fuel gauge.
Ang infotainment system naman, 10.25 inches. Meron din tong Android Auto at Apple CarPlay. Maganda yung tunog niya ha, in fairness, lalo na pag naka-Bluetooth ka, pwede. Metallic din yung itsura ng engine start-stop button. Ang mga aircon vents, ang ganda rin, high quality ang datingan. Sa bandang gitna, meron ditong mga pindutan pa para sa infotainment system, tsaka around view monitor. Parang piano siya, no? Yung dipindot lang sa ibabaw. Yung mga ibang controls pa ng aircon, so meron siyang parang touch sensitive keys dito sa bandang baba. Yung gitna niya, meron siyang wireless charger. Tapos yung shifter, ang part niya, dipindot lang. Meron siyang reverse neutral drive, tapos meron ding manual mode. Equipped na rin to ng electronic parking brakes na merong auto hold function. Sa bandang ilalim, meron siyang dalawang cup holder, leather wrapped yung center armrest na merong red stitchings, at sa loob, pwede mong matanggal to. Para maging isang malaking compartment, at pwede siyang gawing cooler kasi merong aircon vent sa loob. Last but not the least, no, meron din tong sunroof. Pero ang pinaka-importante dito no, kamusta kaya tong imaneho? Subukan naman natin. Sa iba-ibang sasakyan, iba-iba talaga sila ng nung way ng pagdadrive, no. Ang masasabi ko lang dito sa Tigo 5X Pro Hybrid, ito yung relaxed na drive. Ito yung comfortable at saka tumutulin. Kasi 1.5 liter to. Ang pinagkaiba nito dun sa ordinaryong mga Tigo 5X, ito turbocharged na, meron pa siyang mild hybrid system. So ibig sabihin nun, meron siyang power at may kapangyarihan din siyang magpatipid ng gasolina. So sabi nga nila ng Chery, a little more than 16 kilometers per liter kaya daw nito. Pero syempre, alam niyo naman yung mga yung mga fuel consumption, syempre dumedepende talaga yan sa pagmamaneho mo. Syempre, kung iraratrat mo ng iraratrat to, kahit ano namang makina na iratrat mo, talaga namang lalakas sa gasolina. Pero kung titipiran mo, di yun, abot ka ng ganun. Ang steering nito, saktong-sakto sa akin, malambot siya, may feel. Yun, saktong-sakto siyang gamitin, lalo na sa comfortable driving. Ang brake, saktong-sakto rin. Hindi siya grabby, hindi siya pumapako. Masarap yung pakiramdam ng preno niya. Kahit mabilis, kahit loaded, kayang-kaya. Pero habang nagdadrive, ang nag-stand out talaga sa akin dito yung radyo. Kasi kumbaga, alam mo yun, yung habang nagdadrive ka kasi parang effortless ka lang dito kasi ang dali-dali. So parang wala lang, pero yun naman ang maganda sa sasakyan yung kumbaga parang pag dinadrive mo, 'di ba, parang wala nang effort, hindi kagaya ng iba, 'di ba? Pagka yung matulin masyado, yung throttle pag binaon mo ng konti, parang gumaganyan ka kaagad. Ito kasi, yung saktong tapak mo ng throttle, sakto lang din yung response niya, yung abante niya sakto lang din. So parang muscle memory na lang yung nangyayari, parang ganun. Parang plakado mo kaagad pagka sinakyan mo. Magandang quality ng sasakyan 'yon. Pero yun nga, yung radyo ang ganda kasi. Nag-Bluetooth kasi kami. Tapos ang ganda talaga ng tunog. Actually, kahit nga yung FM niya, kung ikukumpara mo dun sa mga ibang FM ng ibang sasakyan, pag yung iba kasi pag FM lang, alam mo yun, yung malabo, tapos yung parang matining yung tunog niya, tunog lata. Pero ito kasi, may dating na kaagad yung FM pa lang. Pero pag bin-Bluetooth mo, yun, maganda talaga. Isa pang quality nitong sasakyan na to, naka CVT kasi to. So ibig sabihin nun, pinaprioritize niya talaga yung tipid ng gasolina kasi dyan naman nagsashine ang CVT, ilalagay talaga niya palagi sa perfect gear na kailangan mo habang nagdadrive ka. Kasi, hindi nga pala perfect gear, sa perfect ratio, kasi walang gear ang CVT, belts lang siya. Yon. Ilalagay lang niya palagi sa tamang ratio na kailangan mo sa pagmamaneho. So parati siyang sakto. Yan, medyo uphill pa to. Pumiga lang ako ng konti. Malakas to, malakas. Pero hindi nakakagulat. Meron din tong dalawang modes ha. So, ang ginagamit ko talaga dito yung eco mode. So, relax driving talaga siya pero may tuli na kaagad. Hindi ka kakapusin na kagaya ng ibang eco mode na parang bitin. Ito hindi, okay na siya. Pero may sport mode din to. So, nandito lang siya, pindutin natin. Yon. Yan. Sport mode. So yun, nadagdagan yung response niya. Tahimik pa rin yung makina. Medyo nararamdaman ko na yung ulo ko, medyo umaatras na siya pag nag-accelerate ako. Syempre, turbo Pagka may turbo talaga, yung performance niyan, hindi mo talaga makukuha sa non-turbo. Kung gusto mo talagang mag-drive din ng medyo matulin, okay din to. Kasi may hatak din talaga siya, basta ilagay mo sa sport mode.
Uy. Ayun na nga. Meron niya. Actually, ang galing din ng CVT niya, no? Kasi binaon ko lang eh. Tapos hindi masyadong matagal yung delay. Kumbaga, di ba, pagka yung iba, pagka tinapakan mo, 1, 2, tsaka siya bibire, tas dahan-dahan pa, tas biglang gaganon. Ito, mabilis din. Ito, ano ko ulit, 30. Ayan, 30 bitaw. O, yan. O, di ba? So, mabilis din yung, ano niya, yung downshift. Kahit wala siyang gear. So, malakas. Pero kumbaga sa kind ng driving ko kasi, mas gusto ko kasi talaga yung ano eh, yung eco mode lang. Ganun lang naman ako mag-drive, yung chill lang. Except na lang pagka na number 2, ganyan. Sa suspension, very good din to, no? Kasi yung mga ibang crossovers kasi, kumbaga tuned siya para i-drive hard. Kumbaga sa tulin. Ito kasi, makakapag-drive ka ng matulin, pero comfortable yung suspension. At saka tamang-tama pa, no? Kasi 18-inch rims pero naka 55 series kasi yung gulong niya. So ibig sabihin medyo makapal-kapal pa, kaya hindi mo masyadong nararamdaman yung mga lubak-lubak sa kalsada. Meron nga rin pala tong wireless charging. Kaya kunwari, nasa labas ka, no? Magdadrive ka, ilapag mo lang dito sa center console, may lalagyan talaga yung phone. Kaya every time na sumakay ka ng sasakyan at nilagay mo dito, edi nagcha-charge ka na. So makakatipid ka pa ng kuryente pati sa bahay kasi dito ka nagcha-charge. Isang advantage din dito, no, meron siyang auto start stop function ng makina. So ibig sabihin nun, pag umaandar kang ganito, tapos in-on mo siya, syempre naka-on yung makina, no? Pero pag huminto ka, hihinto rin yung makina. So ibig sabihin, no, yung idle mo, nawawala yung gasoline consumption. So yun yung maganda, no? Mas makakatipid ka sa gasolina, lalo na kung traffic ng traffic. Ang warranty ng Chery medyo matindi, no? 5 years or 150,000 kilometers, whichever comes first. So, 'di ba? Yan na dapat ang bagong norm ngayon eh. Dapat lahat ganyan, 'di ba? Kumbaga para sa akin kasi parang kulang yung 3 years eh, or 100,000 kilometers. So ako kasi 10 to 15,000 kilometers a year lang. Pero ngayon mas bumaba pa kasi nga meron tayong mga lend out na sasakyan. Anyway, so kung 3 years 'yun, parang 30 to 45,000 kilometers lang yung nagagamit ko. So, para sa akin, dapat talaga gano'n na 5 years or sa kanya kahit 5 years or 100,000 kilometers, okay na eh. Subukan na nga rin natin yung turning radius. Natamtaman turning radius. 1, 2, 2.2 2.2 lanes ang turning radius. Katamta, okay lang. Not bad. Ang Chery Tiggo 5X Pro Hybrid ay nagkakahalaga ng 1,140,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Chery Auto Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. So, bad muna. Siyempre nasa smaller size to, no? Maluwag na maluwag siya para sa 4. Pero pagka 5 kasi, kunwari 3 yung nasa likod, kasya pa rin. Pero kumbaga, mas maganda kung mas malaki din yung sasakyan. Siguro yung styling, siguro hindi naman bad, pero kumbaga iba-iba kasing tao, iba-iba talaga ng taste, no? Kung gusto mo yung sporty na styling, futuristic, syempre hindi ito yun. Pero kung gusto mo naman yung cute, ito yun. Actually, wala na akong maisip na bad, no? Medyo matagal na akong nag-iisip, pero wala akong maisip. Masarap kasi gamitin eh. So, unang good dito, 2 layer yung center console. So, meron kang patungan dito sa ibabaw ng cellphone, cup holders, pero meron patong ilalim. Tapos nandun yung mga lalagyanan mo ng USB, tsaka mga power supply. So, napakaganda no, no? Kung may mga charge ka, tablet, or ano, gusto mo itago doon, pwede sa ilalim. Pangalawa, yung driving. Kasi nga, kagaya ng sabi ko kanina, no? Parang ano kasi siya, pag sumakay ka din drive mo, yung hindi ka maninibago. Parang natural lahat ng feel. Gustong gusto ko rin yung power nito kasi malakas eh. Lalo na pag in-sport mode mo, hindi ka nakakapusin, malakas talaga. Yung size din nitong sasakyan, magandang maganda kasi usually, no, lalo na pagka sa akin, isa lang naman ako or 2 kami ni Elaine or 3. So napakaluwag na nito para sa ano, family of 4 nga. Actually, maluwag to. Gustong gusto ko rin yung meron siyang mild hybrid system kasi kahit papano nakakatulong siya sa fuel economy, no?
Kasi may battery siya na kumbaga naliles yung consumption ng ibang kuryente, kunwari mga sound system, mga ganyan, doon na kumukuha ng kuryente. So hindi mahihirapan masyado yung makina, kaya medyo mas makakatipid ka ng gasolina. Pero yung presyo kasi nito, hindi pa rin kasing mahal ng mga full hybrid system na syempre mga nasa 1.7 million, 1.8 million, pataas pa. So ito nasa around 1.1 million lang. Yun nga lang yun, ito pala yung isang bad. So yung mild hybrid system, hindi nga pala siya exempted sa coding. Very good din sa akin yung speakers kasi ang ganda ng tunog. Ang ganda rin itong cover ng sunroof kasi solid siya, makapal. Gustong gusto ko rin yung tire pressure monitoring system, wireless charging din. Para sa akin, kung naghahanap ka lang talaga ng napakadaling gamitin na pang araw-araw na sasakyan at kukonti lang naman kayo, hanggang 4 lang kayo, tapos social yung interior, cute yung labas, yung ease lang talaga ng pagkakaroon ng kotse, yung convenience. Ito, maganda to, very convenient yung kotse na to, lalo na for daily driving. So yun, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.